Magandang araw. Ngayon naman ay gagawa tayo ng connection. Bali yung last natin na ginawa, yung paggawa ng surface at saka corridor ng bawat kalsada. Yung kalsada natin sa 1, 2, 3, 4, 5, saka 6. Ito yung kanyang profile. 6 na profile na nakakonect yung bawat kalsada. Meron siyang connection. Okay. Ngayon naman, gagawa naman tayo ng connection dun sa curve. Dun sa curve connection niya. Pagka gumawa ka ng curve connection, nasa sayo kung gusto mong mag-connect dun sa end ng kalsada o sa gilid ng kalsada o sa gitna ng kalsada. Bali ito, yung unang yung connection na to, yung nasa gilid siya ng kalsada. Bali ito naman yung nasa gitna ng kalsada. Gagawin natin. Paano natin yan? May isang corridor tayo. Ngayon, i-split natin yung corridor para magkaroon tayo ng connection dito. Click mo yung corridor, then split region. Click mo rito sa corridor, then click mo sa end. Again, click mo ulit sa end. Escape tayo. Click ko tong curve para malaman ko yung end ng curve. Then, tatapat ko lang, click ko siya, tatapat ko lang sa end ng curve. Ganun sa kabila, click ko tong curve, end ng curve. Then, tatapat ko lang siya. Then, yan na. Ngayon, itong corridor na to, isa lang ang corridor pero pwede mo siyang baguhin ng corridor na style. Kaya para mabago yan, region properties, click mo to, then to local, click mo yung green, gagamitin natin yung left local road. Okay, then okay. Yan na. Bali yan, naka-split na siya. Okay. Ito yung naka-offset na alignment sa right. Offset alignment right. Ngayon, puputulin natin to doon sa connection lang. Click mo merge masking, then click mo to. Click mo yung end ng masking. Then, apply. Okay. Na-connect na siya. Pagkatapos, magkakaroon tayo ng alignment curve. Click mo tong alignment curve. Itong create connecting alignment sa curve. Sabi niya, first alignment daw, ito. Second alignment, ito. Then, click mo yung curve. Then enter. Lalabas yung create connecting alignment. Palitan natin ng pangalan to. Sabihin lang natin na L06 and L03 L0603. Consider natin ito yung left, ito yung right. Left turn. Okay, kukopyahin ko yan para magagamit ko mamaya sa connecting profile. Copy. Ang connection in niya is L6. Connect
connection out niya is L3. Ito. Then ang site ng alignment style, propose. Then alignment layer, depende kung gusto mo ng ibang layer, marami naman yan, o kaya kung gusto mong gumawa, okay lang, pero dyan muna tayo. Then alignment set, alignment level set, ayaw ko ng maraming nakaguhit-guhit kaya na walang level. Then design criteria, okay lang yan, wala naman tayong design na inaano sa curve. Then parameter, yung curve group type, marami yan, may spiral, may reverse, pero ang kailangan lang natin is curve fillet, simple curve lang. 7.5 ang radius, 180 degrees. Then yung offset in 0, dahil dun tayo sa mismong line. Offset out 0, dun tayo sa mismong line. Pagka gusto mong i-offset yan sa right o sa left, lagyan mo ng ano yan, ng value. Then connection lap in nya rito is 0.1, lap out nya rito is 0.2. Para makita natin, ito may preview, yun. Ito yung curve. Okay? Connection profile, papalitan ko lang itong pangalan ng profile name. Then okay na lahat yan. Parabola, okay. Yan na. Nagkaroon ka na ng alignment ng curve na nakakonect dito. Okay. Tapos dito naman sa kanan, pwede ring i-click mo yung alignment na to, yung unang alignment, tapos connecting alignment, tapos i-click mo yung pangalawang alignment, then click mo sa labas ng curve, then enter. Ganun ulit, L03 and L06 right turn. Okay, copy ko siya para sa profile. Okay, ganun lahat yan, pare-parehas lang. Proposal, alignment, no level, criteria, circular, 7.5, 0.1, preview mo, yan yung preview. Then connection, papalitan mo lang yung sa profile name, yung kanyang profile name na then okay, yan na, may alignment ka na. Ngayon gagawa tayo ng curve. Meron na tayong alignment, meron na tayong meron tayong assembly. Okay, may profile na rin yan. Consider, meron ng kasama profile na alignment na yan. Profile based dito sa 6 and L3. Ngayon gagawa tayo ng profile dito sa corridor dito sa curve. Una natin yung gawin sa curve left. Click natin tong corridor. Add tayo ng base. Hindi natin alam kung saan tayo magbe-base. Itong kailangan natin. Hindi natin alam pangalan yan. Pwede natin itong i-select yung alignment. Click mo yung alignment, 6, then left turn. Okay? Okay, then okay. Then yung kanyang profile. Okay. Then nakaklik pa rin yung corridor mo. Bali mag-add tayo ng region. Add ng region. Click mo to mula sa in papunta sa out. Hindi siya nag-select. Region mula sa in hanggang doon sa out.
Okay? Then, anong kailangan nating assembly? Click natin to. Ang kailangan ko is yung meron 3.3 na sa left side at saka merong parking at saka sidewalk. Okay? Ito yun. May sidewalk, may parking at saka may 3.3. Right. 7 point. Then, okay. Surface, NGL. Yung width target. Click natin. Dito tayo. Ito yung target natin. Enter. Add natin. Ano pa yung target natin? Click natin to. Ito ang target natin sa kabilang road. L3. Enter. Bali, ang target mo is L6 and L3. Anong alignment? Then, okay. Yung target elevation naman natin, automatic yan. Yung 6, design ang 6. Then, yung 3, design ang 3. Then, okay. Then, okay. Yun, nagkaroon ka ng curve. Nagkaroon ka na ng curve. Then, surface. Nagkaroon na ang buong surface dito. Paano matanggal yung excess na surface na yan? Punta ka dito sa, nakaselect yung corridor. Punta ka dito sa corridor surface. Tapos sa boundary, mag-add tayo ng add from polygon. Okay. Hide boundary, apply. Okay. Naka-hide na tong isa. Bali, ito na lang isa. Corridor, boundary, then add polygon, outside, hide boundary, apply, rebuild. Okay, yan. Yun na yung surface niya. Bali, ito yung corridor ng curve. Ngayon, para maging smooth siyang tignan, maganda siyang tignan, baguhin natin yung frequency. Click mo itong frequency, then click mo yung curve. Palitan natin itong 2. Then, curvature natin, lagyan natin ng increment na 1. Mag-i-increment lang ako ng 1 curve dito. Then, dito 2. Then 2. Then kailangan natin yung specific additional station dito sa center netong enter. Yun, 6. Then okay, yun na. Then escape. Mas smooth na yung kanyang curve. Next, yung right naman. Ganun ulit. Click natin yung buong corridor. Then, add baseline alignment. Click natin kung anong klaseng alignment. Ito. Then, okay. Okay. Then, yung nakaselect pa yung corridor, add naman tayo na region. Okay. Ito yung in. Okay. Papunta rito sa
6, L6, ito yung out. Okay? Yung local road niya is yung assembly. Doon tayo sa assembly, right curve turn 1.7. Then, okay. Surface, target, NGL. Then width, select natin tong center line ng 6, enter. Center line ng 6, then another alignment na center line ng 3, enter. Add, then 6 and 3. Okay. Yung outer elevation target naman, ganun din. Yung 6, road 6 design, then road 3 design, then okay. Okay, yan na. Naka-curve ko na. Bali, babaguhin natin yung frequency. Okay. Nakaselect yung corridor frequency. Gawin natin itong 2. Gawin natin itong increment 1 dito sa curve. So, totoo lang, kahit hindi mo na baguhin itong along tangent, along spiral, ito lang babaguhin mo itong increment. Sa curve lang kasi ang kailangan kong baguhin. Pero binabago ko na siya para kapag binabago ko lahat. Then, yung intersection, additional station, center. Okay. 6. Pwede mong palitan yun ng 6. Okay. Then, okay. Yun. Escape. Yun na. Para mas magandang tignan, siyempre, etong corridor dito, pwede mong baguhin din yung frequency. Kaya mo siyang every 2. Then okay. Yan. Yan na. Ang connection niya galing sa center. Next naman, ito naman connection niya galing naman sa side ng road. Meron na tayong alignment ng curve, alignment right, alignment left. Bali, ang gagawin lang natin dyan is maggagawa tayo ng baseline at saka yung region. Click natin yung corridor at tayo ng baseline. Pag hindi mo alam yung alignment na lalagyan mo ng baseline, click mo tong green. Sorry. Then click mo yung alignment. Then okay. Then okay. Tapos add ka ng region. Click mo muna sa labas. Then click mo yung in at saka yung out. Then lalabas tong assembly. Ang gagawin assembly? Pag hindi natin alam, click mo yung assembly. Ito mga assembly to galing to sa original assembly na to, sa main assembly. Dalawa kasi yan, isang main road at saka isang local road. Yung local road, ang parking niya is 1.7. Hindi pala ang parking. Ang sidewalk niya is 1.7. Ito naman main road, ang kanyang sidewalk naman is 4.2. Then click mo tong local. Okay. No. Hindi yan. Bali, sa curve para tayo sa curve. Add region. In. Then out. Doon tayo sa, bali, doon tayo sa may
Working, walang 1 point sa edge lang. Ganun pa rin. 1, 2, 3. Ito. Okay. Palisa. Ito pa rin. Curve. Okay. Then yung kanyang surface, NGL. Then yung kanyang width, target. Select natin itong naka-offset na alignment. Ito yung target ko. Enter. Yan yung L6 right 3.3. Another, itong center naman dito sa road 4. Then okay. Yung kanyang elevation target naman, automatic yan. Sa 6 yung kanyang design. Sa 4 yung kanyang design. Then okay. Yun. Escape ka lang. Then naka-click pa rin sa corridor. Papalit lang natin yung frequency niyan para mas maganda tignan, smooth. Click mo yung frequency. Pwede kong hindi baguhin yan. Ito lang babaguhin ko, yung curvature increment. Gawin ko siyang 1 curve, tapos specific yung additional station ko dito. Okay, then enter. 7, then okay, yun yung curve niya. Then escape. Yun na yung kanyang curve. Sa right side naman, ganun ulit. Click natin yung corridor, then add tayo ng baseline. Click natin yung alignment, then okay, then yung alignment ng profile. Okay, after nun, dun tayo sa add region. Click mo sa labas, then ito yung in, ito yung out region. Then yung assembly mo, click mo to, assembly right. Okay, yung kanyang surface is NGL. Yung target width niya, select natin to, right, etong right, enter. Add L6 right. Another na target mo is center neto ng 4. Then okay, yung target naman ng surface elevation, bali yung 6 design, yung 4 design. Then okay, may target width ka na, may target elevation ka na, then okay, then escape mo. Yun, walang problema yan kahit may ganyan. Kailangan lang natin baguhin itong frequency. Click mo yung frequency, then alignment, gawin mong ang curve increment is 1. Then specify natin yung new station. Enter. Station 4, then okay, then escape. Yun, baguhin din natin itong frequency na itong connection.
click mo yung corridor, ano to, connection, gawin natin to straight lang yan, to, then okay, yan, then bali yan, ganyan lang ang paggawa ng connection. Isang connection galing sa center at isang connection galing sa side. Okay, pag nakita natin overview, natin realistic. Okay. Ayan. Bali, itong connection na to, kinonect ko lang dito sa parking. Kasi itong local na to is yung kanyang sidewalk, no? Yung kanyang sidewalk is 1.7 lang. Ito naman is 4.2. Pero okay na yan kahit connect ko lang dito sa parking. Kasi malapit naman yan. Pagka nakuha mo na may elevation yan sa actual, makukuha na ng grader yan o ng mga magle-level. Yan, bali lahat ng corridor at saka surface naka-combine. Connect mo yan sa corridor, yan, naka-combine siya. Pag naka-combine kasi maganda yan kapag tapos mo pwede mo siyang gamitin dito sa paggawa ng pipeline, manual pipeline sewer, yung sa sewer. Okay, okay, bali yun lang. Salamat at magandang araw.